sa ating banal na misa, isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Raymond Kaskasan para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Gillette Pangco, Cecil and J. Rigodon and family, Catherine Estrella and Angela Ricafrente at Carms Regonan. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Amelita at Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldialim, Maribeth Doroen, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Lei Iranista, Eduardo Salido, Jana Altea Rosales, Ramon and Elis Lim, Phil Hall, Silvana Pearl and Sabana Pearl, Makaraig, at Dolores Paredes. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Pangco, Banji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Abigail Rosales, Normita Luciano, Jingy Tumanda at Lisa Lago. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchidora Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio Sergio Sr., Guadalupe Ambrosio Arito, Andres Luistro Sr., Carmen Bukod, Mary Bercel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene Ezequiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro Morillo, Noli, Rodelio, Geraldine Batalia, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nereo Uchimar, Edelberto Albiento, Apolinaria Onag, Nino, Orlando, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ng Dalisay family, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa At Maria. siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Nang Diyos. kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos,
Kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatiling magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas, at nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong,
at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari, binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon. Nabigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Tayo pong lahat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ay nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Tumayo lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng tao, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig."
Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala rin pang-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito'y parang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Miyerkules sa buwan ng Pebrero para sa ika-5 linggo ng karaniwang panahon. Mahalaga po na tayo ay nakapag-aral, no? Edukasyon. Walang kapalit ito na kung ano man. Kapag ang isang tao nakapag-aral, inaasahan natin na gaganda ang kanyang buhay. Pero tandaan natin, pinag-aaral tayo para matuto tayong makisalamuha, matuto tayo kung papaano mabuhay sa mundong ito. Sandata natin ang karunungan na yan, na dulot ng edukasyon. Di ko alam kung ano ang dahilan natin kung bakit hindi tayo nakapagtapos o hindi tayo nakapag-aral. No? May kanya-kanyang dahilan, pero sana po ay mas mapahalagahan natin ang edukasyon. Kung may pagkakataon para mag-aral, kung mayroong tumutulong para mag-aral, mag-aral ka. Malinaw po ba? Yan. Pero siyempre, no, higit doon sa nakapag-aral, kailangan tayo ay masasabi nating mayroon tayong natutunan. Hindi lahat ng nakagraduate may natutunan. Hindi lahat ng nakagraduate ay mayroong pang-unawa. Mahalaga po yun na katangian. Kumbaga, no, kapag sinabi mo nakagraduate ka, bago mo maipagmalaki o ipagyabang yan, tiyakin mo lang na marunong kang umunawa. Yung may pangunawa sa kalagayan o sitwasyon ng bawat isa. Mahirap kasi yung nakagraduate ka at ipinagmamalaki mo na matalino ka, pero hindi ka marunong umunawa. Igigiit mo lang kung ano ang gusto mo, kung ano ang sa tingin mong tama, kung ano ang sa tingin mong naaayon sa iyong pamantayan. Ang tanging hangad ni Jesus, kaya nga sabi niya dito, no, nang lumapit sa Kanya, ang Kanyang mga alagad, ibig sabihin yung Kanyang mga tinuturuan, no, yung alagad, mga estudyante niya, na tinuturuan niya araw-araw para matuto, para pagdating ng araw na maaalis na siya dito, mayroon silang, kumbaga, mayroon siyang iiwanan na maituturing nilang kayamanan. Kaya nga dito sa unang pagbasa, no, si Solomon nagtataglay ng karunungan na walang anumang kayamanang papantay sa karunungang taglay niya. At ito yung hinahanap-hanap ng napakaraming tao. Kaya nga mayroong isang reyna ng
no, ng Seba na dumayo pa, naglakbay para lamang marinig ang karunungan ni Solomon. Ibig sabihin, no, mayroong sense kausap. Nakatagpo na ba kayo ng tao na sinasabing matalino, nakagraduate, pero walang sense kausap? Naintindihan ba? Baka mamaya hindi rin naiintindihan. No? Yung mayroong kwenta, yung gusto mo, kaya nga kapag yung sa mga anumang relasyon, no, mag-asawa man o magkakaibigan, kapag walang sense kausap, nawawalan tayo, nabuboard tayo, nawawalan tayo ng ganang kausapin. Lalo na yung matatalino na puro na lang salita, siya lang nagsasalita ng salita, hindi ka bibigyan ng pagkakataon kasi ang daming alam sa mundong ito, pero wala namang sense. Kaya laging gano'n, no? Uunawain natin kasi aanin mo yung gagamit ka ng mga matatalinghagang salita, mga highfalutin na salita, mga vocabularies na hindi maintindihan. Depende sa kausap, depende sa kaharap. Sino itong mga ito? Kasi baka gusto mo lang ibida yung sarili mo. Hindi ka naman naiintindihan. Kailangan po, kaya nga sabi ko kanina, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo rin ba walang pangunawa? So ibig sabihin, inaasahan ni Jesus na magkaroon tayo ng malalim na pangunawa sa mga naririnig natin sa Kanya. Hindi pwedeng yung iba yung nagiging rigid lang tayo, sumusunod lang tayo, pero hindi natin naiintindihan o hindi natin inuunawa ang tunay na kahulugan. Bakit nagsisimba? Ano ang pagkaunawa natin dito? Mahalaga po iyon, no? Sa atin lahat na naririto, na nagsisimba, masigit yung inaasahan sa atin na maging malawak ang ating pangunawa kumpara sa mga taong nasa labas na hindi nagsisimba. Kasi kung nagsisimba tayo, tapos nagiging makitid ang ating kaisipan sa mga nangyayari sa labas, wala rin pala tayong natututunan. Kaya mahalaga po ito na isa sa mga grasya na dapat nating hilingin sa Diyos. Sinabi niya, no? Makinig ka, unawain mo ng mabuti. Hindi pwedeng napakinggan mo, okay na yan. Unawain mo ng mabuti. Paano mo maunawaan? Idaan mo sa dasal. Para mas makapasok sa atin ng Espiritu Santo at ano ba ang nais siya talagang sabihin sa atin dito. Hindi ko alam po kung sa inyo ba nakarating na itong pagpapapirma para magkaroon tayo ng charter change. Pirma tayo ng pirma, hindi natin inuunawa. Kaya tuloy, kapag naghirap na naman tayo, naghirap ang buhay natin, sinong may kasalanan? Dahil hindi natin inunawa ng mabuti. Lalo na pagdating sa salita ng Diyos, nakatamad-tamad nating magbasa. At kapag nagbasa naman, wala na. Tapos na, nagbasa lang tayo. Hindi natin inunawa. Pakarami po, no? Isa lamang ito sa ipinapaintindi sa atin ni Jesus na sana po ay patuloy nating buksan ang ating mga tenga. Kaya sinabi niya, ang may pandinig, makinig. At ang nakakapakinig, umuunawa o nagkakaroon ng pag-unawa. Amen? Magsitayo ang lahat. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig.
Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alam at tinapay sa altar mo. Ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Helter na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong ostiang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purisa, habang tayo'y may samahin siya magpakailanman.
sa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahan siya magpakailan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli sa Sabado, magkakaroon po tayo ng anointing of the sick o pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Kung mayroon po kayong mga kakilala na may sakit na kaya pang pumunta po dito, ay imbitahan niyo po. At sa Sabado ng gabi naman ay ang prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Kapisahan sa February 11, pero sa Sabado po natin i-proposisyon ang imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Pat. Humayo na't ipahaya Kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Sa panahong ligaw ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na ipahayag Kanyang pagkalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.